So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, itong mga senador na kinukuyog, dinidikdik, iniipit at ginigipit itong si General Torre dahil nga po sa pag-aresto niya, kay former President Duterte, abay ngayon ipinromote ng presidente. So ano yung ibig sabihin nun? Tama ang kanyang ginawa. Kaya nga siya na-promote ngayon eh. O, tingnan nyo to mga minamahal ah. So, I think nakita nyo naman yung video, no, mga minamahal. So, pinakita ko yan sa inyo dahil itong si General Torre ay na-promote. Yan, no? Kaya nga nagbunyi, oh. Oh. Torre, nagbunyi sa promosyon. So, yung kanyang trabaho kasi, to be honest, mga minamahal, hindi madali. Diba, tandaan ninyo yung ginawa niyang pagstay doon sa KOJC for almost half a month or 16 days nung siya po ay PNP pa lamang. Diba? Kahit iniipit din, ginigipit, dinidikdik siya ni Bato de la Rosa, Robin Padilla, at Senator Go, diba? Talagang dedicated siya sa kanyang trabaho. Hindi siya umatras. Kahit sabi pa ni Bato de la Rosa, pwede ka namang mag-initiate retreat. Diba? Pwede ka pa namang umalis kapag natunugan mong meron, edi bumalik ka ulit. Diba? Mga minamahal, kaso hindi na niwala si General Torre after 16 days. Kasi nung pang-13, 'di ba? Nagdi-drill na si General Torre. Drilling na yung ginagawa niya. Abay baka mukhang natakot na itong si Kibuloy sa mga malalaman pa patungkol sa mga hidden treasure. Abay after 16 days ng pag-i-stay ni General Torre, sumuko itong si Pastor Apollo Kibuloy. Na ngayon ay merong kinakaharap na sandamakmak at patong-patong na kaso. And pangalawa, mga minamahal, yung operation niya dito kay former President Duterte. Ano yung operation niya kay former President Duterte? Sinilbihan niya ng warrant of arrest. Siya yung naging way, naging daanan para mahuli itong si former President Duterte. Hindi yun madali ha, kasi ang daming naging issue sa kanya, pero pinagpatuloy niya. Mga minamahal, at kita naman ninyo, diba, kahit pinagmumura siya ni Hanilet, minumura siya ni Kitty Duterte, kahit ano yung masasakit na salita na ipinupukol kay General Torre, hindi siya natinag. Mga minamahal, ginawa niya yung kanyang trabaho. At kung matatandaan ninyo, yung paglipat din kay Zuleika Lopez. Natatandaan ninyo yung assassinate ni attempt ni Vice President Sara Duterte, kaya siya nag-i-stay doon sa Batasan, diba? Na during that time, sabi ni VP Sara, siya daw ay pinagbabanta ang papatayin daw ni House Speaker Martin Romualdez, so that ginawa niya yung opportunity, yung kay Zuleika Lopez, yung parang dadalaw siya doon, tapos mag-jogging, and pumutok yung issue na assassinate me, na magpapabaril siya, diba? Para patunayan na totoo yung sinasabi niya na siya ay pinagbabantaan or may banta sa buhay, tapos ang sisi dito kay House Speaker Martin Romualdez. Pero, di ba, nung natunugan, si General Torre mismo ang naglipat ng pasilidad ni Zuleika Lopez. Hindi po madali yung naging trabaho. Kung sa totalin, mga minamahal, hindi naging madali ang trabaho ni General Torre. In fact, sobrang hirap nun kasi binabansagan na siyang most hated man. Di ba? Most hated general. Okay lang yan, General Torre, kasi ganun din kami. Oo. Binansagan din kami ng most hated vloggers. Pero tingnan nyo ngayon, mga minamahal, we are celebrating for another milestone. 300,000 subscriber. Si General Torre na-promote. So ngayon, basahin natin tong balita dito, mga minamahal. Sabi dito, promosyon ang inani ni Police Major General Nicolas Torre, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, matapos isama sa 39 na bagong promoted ng star rank officer ng Philippine National Police PNP na nanumpa ngayong Abril 7, 2025 sa Malacanang Palace sa pangunguna
ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni General Torre sa makasaysayang sandali ang kanyang may bahay at 3 anak na buong pagmamalaking tumayong saksi habang isinasagawa ang oath-taking ceremony sa ceremonial hall ng palasyo. So, nakita niyo naman yung picture, di ba? Pinakita ko na sa inyo mga minamahal. Ito. Yan. Yan yung picture. By the way, kumakain kasi ako eh. May tinga yung hipin ko. Ito steak. Tapos nakita ko tong balitang to. Hindi na ako nakapagpigil. Kilala nyo naman si Mima. Kahit saang lugar. Nagko-content yan. As long as talagang urgent. Kasi nakikita ko dapat i-celebrate natin to at hindi na to ipagpabukas. So, si General Torre ang nanguna sa malalaking operasyon ng PNP, kabilang ang pag-aresto kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy nung siya pa ang Davao Police Regional Director noong 2024. Diba? PNP pa lamang noon si General Torre pero sobrang dedicated niya na sa kanyang trabaho. Diba? Ang dami na din itong kinasuhang vloggers. Paano ba naman kasi ang hilig magpakalat ng fake news? Diba? Na siya daw po ay may sakit. Pinuntahan niya si Ibinis ba yun? Tapos kinasuhan niya din itong yung sumusweldo ng 1 milyon pero walang pampaayos ng ngipin, si Jason Sa. So, at kay dating Pangulong Rudy Duterte na ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ng kanyang, at si Rudy Duterte ngayong taon sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang CIDG Chief. So, si Torre din ang ipinadala ng PNP na makipag-usap kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglilipat ni Office of the Vice President of the Philippines Chief Staff Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center matapos sumama ang pakiramdam nito sa investigasyon ng Kamara sa OVP budget. So ayon sa Malacanang, ang 39 na nanumpa ay binubuo ng 4 na Police Lieutenant General at 11 Police Major General at 24 Police Brigadier Generals, isang hakbang para lalo pang pagtibayin ang pamunuan ng pambansang kapulisan. So ngayon, going back sa topic mga minamahal, sa pang-iipit at panggigipit na ginagawa doon nga po sa hearing ng Senate and Foreign Relationship ni Senator Amy Marcos, sa totoo lang walang kasalanan si General Torre dyan. Dahil yan po ay isang court order. Habulin nyo yung nagsagawa ng batas. Ganito lang kasi kasimple mga minamahal, galing yung utos na yan sa presidente. Si Torre lang yung nag-implement. Sino ba yung chief ni Torre? Mga minamahal, sige nga, kung nakikinig kayo sa ating mga content, sino ba ang chief ni General Torre? Kung nakikinig kayo sa aking mga content, diba? Walang iba kundi si Marbil. Ngayon, sino naman ang nag-order kay Marbil? Sige nga, comment ninyo. Parang nagkakaroon tayo ng discussion. Kung nakikinig kayo sa ating mga recent vlog, walang iba mga minamahal, kundi yung kanyang secretary ng CIDG. Ngayon, sa secretary ng CIDG, sino ang nag-utos niyan? Walang iba mga minamahal, kundi ang presidente. So, si PBBM yun. Kung may mali sa utos, hindi na kasalanan ni General Torre yun. Kasalanan na yun ng pamahalaan. Kasi ginawa lang ni General Torre ang pag-aresto dahil may court order. Kung sa tingin nyo, mali ang desisyon ng presidente, ipaglaban ninyo. Patunayan ninyo na mali yung desisyon ng ating presidente na ipa-aresto itong si former President Duterte. Kaya nga si Quezon, tinabla itong si Amy. Hindi niya pinirmahan yung sabpina. Hindi niya pipirmahan yung sabpina. Maglalaban, mga minamahal, yung Executive Department at yung Senado, which is pangit yun, pakinggan. So, ang ginawa ni Chis Escudero ay pinagitnaan niya na lang. Diba? A-attend sila Torre. Hindi naman natatakot si Torre. Inipit na nga yan noon nila Bato de la Rosa pero hindi naman natakot, diba? A-attend si Torre. Pero hindi ata bukas sa 10. Oo, 10 yung another hearing nila. A-attend si Torre. Which is good dahil hindi na sila sinabtina. Pero sana Amy Marcos, alam mo din yung trabaho mo. Diba? Gawin mo yung trabaho mo ng maayos. Hindi yung mandidikdik ka ng tao. Tapos kasama mo pa dyan sila Jinggoy. Kasi sabi nga ni Jinggoy, naalala niya daw yung pag-aresto sa kanyang ama parang nauulit muli.
Huwag mong itulad yung ama mo kay former President Duterte dahil ibang issue yun. Nagigets ninyo, mga minamahal? Ibang issue yung kay former President Duterte at sa issue ng ama mo, Jinggoy Cutie. Alright, mga minamahal? Anyway, yun po. Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.